Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, 10 crucial financial tips ang topic po natin ngayon para sa lahat po sa inyo na mga young adults na kaibigan ko po, no? Alright, pag-aralan po natin to. Importanteng alam po natin lahat ito. Kahit hindi ka na bata, kahit matanda ka na, kahit anong edad, aralin natin to. Alright! Welcome back. Okay, 10 crucial financial tips for my young adult friends. Ikaw yun, ikaw na nakikinig, ikaw yung kaibigan ko, ikaw ang target ko sa video po na to, no? Pero bago ang lahat, ang video na to ay dedicated po para sa aking personal na beshi na sila Aljon and April na sobrang gastosera. Okay guys, ginawa ko po kasi ang channel po na to para po talaga sa mga personal friends ko, para maturuan ko po talaga sila, makapag-share po ako, makatulong po, no? Alright, no? Kayo po lahat na nakilala ko po dito sa channel, kayo po lahat kino-consider ko na kaibigan ko na po, no? Alright, so financial literacy po kasi guys is very simple. Madali lang po ang financial literacy. Hindi mo kailangan ng maraming math dito. Halos wala nga. Hindi mo kailangan talaga ng heavy math dito, no? Ang problema po sa financial literacy, mahirap po ma-enlighten. Mahirap ma-enlighten. Lalo na po para sa mga kabataan kasi syempre bilang bata, kulang na po sa experience. Ayan, kaya kailangan minsan ay kumakausap tayo na mas matatanda po sa atin, mga kalbo, ganyan, para may natututunan po tayong lahat. Alright, so kinompile ko po sa video na to. Very simple lang po. 10 tips lang po, no, na straightforward na advice, no, na maaring pwede ninyong gamitin as starting point po ng inyong financial literacy. No? Alright, mag-umpisa tayo sa number 1. Pay yourself first. Ito po ang pinaka-importante na kailangan nyo maintindihan sa lahat dahil ito po ang nag-iisang financial advice na nagbago sa buhay ko. Kung wala po ito, hindi po magbabago ang buhay ko po, ang aking finances po. Ito po talaga ang single best advice. Kaya ito ang inuna ko po sa lahat. Ayan, don't do this. Ano yan? Yung susweldo ka tapos gagastos ka, yung matitira sa gastos mo, yun ang savings mo. Pag yan ang ginawa mo, wala kang maiipon kasi gagastusin mo lahat. Kaya wag mo pong gagawin yun. Don't do this. Ito ang gawin mo. Pagkatapos mong sumweldo, ibabawas mo na yung savings mo ay yung matitira pang gastos mo. Sweldo minus savings equals gastos. Unahin mo magtabi ng savings mo pa at tapos yung matitira, yun ang pagkasyahin mo sa gastos mo. Bahala na si Batman. Kung hindi kasya, edi mag-asin ka na lang. Alright. Ayan. So para sure po kasi na makaipon ka, priority po talaga makaipon po tayo. Mapilit po talaga natin as early as possible po talaga, no? Hindi natin inuubos ang sweldo natin, nakakaipon po tayo. Ang target natin, no, ang holy grail po natin, 20% or more. Yan talaga ang long-term target natin. 20% ng sweldo natin or more ay itinatabi po natin. Ngayon, pag hindi mo kaya 20%, of course, totohanan po ito. Hindi naman tayong lahat, hindi naman natin kaya ito on day 1, 20%. Hindi natin kaya. Mag-start tayo ng maliit lang, 1%. Then dagdagan mo slowly throughout the years. Dagdagan mo unti-unti hanggang maabot mo yung 20% or more. Ayan, no? So ngayon ang tanong, saan mapupunta yung sinesave mo? Save ka ng save, ilalagay mo lang ba sa bangko? Hindi. Dito mo dadalhin sa next 2 items na itatopic po natin. Yung una po dito, mag-build ka po ng emergency fund. Kailangan mo ng emergency fund. Alright, kasi hindi mo masasabi. Madaming klase ng emergency mangyayari sa buhay po natin. Tayong lahat po. Natanggal sa trabaho, kailangan mo hospital, may namatay sa family, lahat po ito katotohanan sa buhay po ito. Hindi mo pwedeng iwasan po ito, hindi po negative thinking po ito. Ang tawag po dito, paghahanda. Hindi po negative ang mindset mo, naghahanda ka lang. Kaya mag-ipon ka na mag-ipon, kailangan mo ng emergency fund. Ang suggestion ko po, meron ka dapat around 6 months of expenses, no? Just in case lang po magkabulilyaso, no? May nagkaroon ng problema sa family, may nagkasakit, may namatay, at pati tayo nawalan ng trabaho, ganun po. Okay, may na-hospital
hospital, kailangan makasurvive ka. 1 to 2 hospitalization, kaya mong bayaran. Parang ganun po, no? So, kailangan din po, pag sinabing emergency fund, kailangan medyo liquid po ito, no? Halimbawa, wag niyo pong i-invest po ito sa mahirap i-pull out. Halimbawa, in-invest mo sa bahay. Paano pag may emergency, pambabayad mo ba yung bahay mo? So, kailangan po medyo liquid po, liquid, madaling i-pull out yung pera pag may emergency ka kasi hindi mo nga alam kung kailan ka magkakaroon ng emergency. Halimbawa po nito, may kaibigan po ako pagkalakas-lakas. Ay grabe po, matipuno ang katawan, ang gwapo-gwapo. Eh kaya lang, tinamaan, appendicitis. Eh sino makakapagsabi? Kahit sino, kahit ikaw na nanonood, kahit ako, lahat tayo pwede magkaroon yan. Sino makakapagsabi? Kaya po talaga kailangan naghahanda po tayo ng emergency aid. Siyempre, alangan na patulugin natin yung pera. Kaya po, tingnan nyo rin po, no, kung nagbibuild kayo ng emergency fund na around 6 months na expenses po or 1 to 2 hospitalization, try nyo po maghanap kung may pabaglalagyan po kayo, madaling i-pull out pero may konting interest para hindi po din po nasasayang yung pera. Kasi syempre nagde-devaluate po ang pera po natin, no, dahil sa inflation, no. So kailangan po, no, halimbawa po ngayon may mga choices po ngayon, no. I think yung mga online banks, tama po ba? Pwede yata natin ilagay doon, mataas ang tubo pero madali rin pong i-pull out. Tingnan rin po kung may iba pa po kayong choice. Basta ang importante po, madaling i-pull out kasi nga yung emergency, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Alright. Number 3 po, start investing as early as possible. Agahan mo mag-invest, no? Keep it simple and safe. Dahil bata ka pa lang, huwag mong gawing komplikado ang buhay mo. Simple lang. Doon ka po sa mga safe na investment. Halimbawa po, ang pinaka safe po sa lahat, treasury bills, no? Government bonds, yan ang pinaka safe sa lahat, no? And then tingnan mo rin, Pag-ibig MP2, yung mga online bank na sinasabi nila, hindi ko pa po naaaral ito, no? Aralin nyo rin po. Pero I think medyo safe ng content, time deposit, yung mga ganyan-ganyan. Pwede niyo pong tingnan yung mga ito. Basta po, mga safe and simple lang po muna ang papasukin po natin, no? At ang importante po, pag tayo nag-i-invest, gawin niyo pong habit. Automate mo kung kaya. Automate. Kahit manual yung automation. Manual, tas automate, no? Halimbawa, tuwing sasahod ka, 15, 30, katapusan, tanggalin mo na agad. Tanggalin mo na. Tapos i-remit mo na kagad. Halimbawa, MP2 ka nag-i-invest. I-remit mo na kagad sa Pag-ibig MP2 yung contribution mo para invest ng invest. Hindi mo na rin maisip na pera mo po yun. O, maliwanag po ba? So, yung savings po natin, hahatiin natin sa dalawa. Sa emergency fund, no? I-build mo yung emergency fund natin, unti-unti lang. And then yung ibang portion, i-invest mo ng invest. Doon mo po paghahatiin ang savings po natin, no? Number 4 tip ko po sa inyo, avoid niyo po ang stocks. Avoid niyo ang stock in any shape or form. Stock po ang channel na ito, pero dahil kaibigan ko po kayo, sinasabi ko po sa inyo, i-avoid niyo po ang stock, no? I-avoid po ninyo. In any shape or form, mutual fund man yan, FM, ETF man yan, variable universal life insurance, mga ganyan-ganyan, wag po muna kayong papasok sa stock ng basta-basta, no? Stocks is not for everyone. Pwede mo pong pasukin ito kung ready ka na to put in the work. Pero syempre kung bata ka pa, hindi ka pa ready na talagang ibuhos ang oras mo sa pag-aaral sa stock, huwag mong papasukin na stock. Keep it simple. Doon ka sa mga simple na investment lang muna. Alright. Number 5 po, kailangan po nating lahat ng insurance. Mas bata, mas maganda. Kasi po syempre, ang hirap po ito pag tumanda ka na, nagkaroon ka ng pamilya, tsaka ka magkukuha ng insurance. Ang hirap po magbayad. Biro mo, nagpapakain ka ng bata, nagpapaaral ka ng bata, tapos minsan, no, yung mga magulang natin na tumutulong tayo, tapos doon ka pa magbabayad ng insurance. Magdodoble-doble ang gastos po natin. So mas bata, mas maganda, umpisahan na po natin, no, na kumuha tayo ng insurance, no? Ayan, kasi kailangan po natin ng insurance, lalong-lalo na po pag mababa pa po ang ating net worth, mababa po ang ating ipon ng ating net worth, kailangan natin ng insurance. Kasi pag may nangyari, wala kang kukut-kutin na net worth, anong asset ang ibebenta mo, anong asset ang bubuhay sa'yo pag may nangyari sa'yo. Kaya kailangan po, habang mas mababa ang ating net worth, mas lalo tayong kumukuha ng insurance. Wala ka tayong ipon So pag wala kang ipon, kailangan mo ng insurance para may nakukut-kut ka. Pag ikaw ay na-aksidente o may nangyari sa'yo, nabaldado ka, reality of life po yan. No? Alright. Yun. So, last po, tungkol sa insurance, ang masasabi ko po, traditional po ang kunin po ninyo.
Kasi po mas mura ang traditional. Wag po kayo kukuha ng BUL kasi napakabigat pong bayaran ng BUL kasi may part doon na investment. At kung ako po tatanungin, hindi ko po talaga nare-recommend ang BUL. Kahit po tanungin niyo pa po si Sir Vince Rapisura, ayaw rin po niya ng mga ganyan na mga BUL. Gusto po niya, kumuha ka ng insurance, traditional lang po. Vince Rapisura, i-search po ninyo sa YouTube. Napakagaling po na professor po niyan. Hinahangaan po natin, no? Alright. Number 6 po, galingan mo sa iyong karir. Huwag po ninyong kakalimutan ang karir po ninyo. May chance po kasi na mag-compound ang ating network sa mamamagitan ng ating karir. Sa pamamagitan ng ating karir, no? Upgrade din po tayo ng knowledge tungkol sa ating karir, no? Upgrade kahit na po sabi mo, nakagraduate ka na, summa cum laude ka, mag-upgrade, no? Para po ma-promote po tayo, tumaas ang sweldo natin kasi nagko-compound po. Hindi lang po investment ang nagko-compound, pati po sweldo nagko-compound. Kaya po dapat yung career po natin, inaingatan din natin, inaalagaan din po natin by way of upgrading our skills and knowledge. So number 7 po, side hustle, sideline. Sideline, kailangan mo ng sideline. Mag-start po tayo ng sideline. Kahit maliit lang ang kita, kahit konti lang ang time na gusto mong ibigay dyan, kahit na 2 oras ng 1 linggo, 3 oras ng linggo, mag-sideline po tayo. Bakit kailangan ng sideline? Hindi po pera. Hindi po dahil sa pera lang. Syempre kailangan din ng pera, pero hindi lang po dahil sa pera. Kasi po, side hustle is a great teacher. Is a great teacher po ang sideline. Kasi nakakakuha po tayo ng experiences po dito. At pag nagsa-sideline po kasi tayo, we are on our own. Wala po tayo sa comfort zone ng company po natin na ang dami-dami. Nandun yung boss natin, siya ang nag-aasikaso ng lahat. Ikaw, gagawin mo na lang yung task mo. Wala ka sa ganong comfort zone. Dito po, you are on your own. At lahat ng bagay, ikaw ang nag-iisip, kahit na maliit lang yung sideline mo, ang daming exposure sa'yo na matututo po talaga tayo. Experience po. Mahalaga po yung experience po na yan. It's not about the money, it's about the experience na makukuha po natin sa pagsa-sideline po. No? And also po, ang side hustle po, ang sideline po ay nag-open up po ng maraming opportunity. Halimbawa po, networking, halimbawa po, businesses, mga ganyan. Marami kang makikilala. Kahit hindi ka kumikita masyado, marami ka naman nakikilala. Malay mo sa future, magamit mo yung mga tao nakikilala mo. Another thing, business pwede rin. May mga alam ako, no, may mga kaibigan ako, nag-start po sila nagsa-side hustle. Ngayon po, magbubuo na siya ng team tapos kumukuha na siya ng project. Naging business na po. Naging business na po ang kanyang sideline at lumaki na po at maganda na ang kinikita po niya. Alright, ayan po. Number 8 po, invest in yourself. Mag-i-invest ka sa sarili mo. Yan, marami nakakalimot po dito, no? Always sleep at night. Sabi ni Charlie Munger, always sleep at night. Sa gabi, dapat pag matutulog ka sa gabi, dapat po better ka kesa nung nag-wake up ka nung umaga. Ibig sabihin, huwag kang papayag, dadaan yung maghapon, walang nadagdag sa kokote po natin. Kailangan po may natututunan tayo kahit pa konti-konti lang po, no? So always study, formal man yan or informal. Kung may gusto mo mag-aral ka na mag-aral, kung gusto mo formal, pumunta ka sa school, di pumunta ka sa school. Kung gusto mo by experience, by reading, ganyan, gawin mo lahat kung ano man ang gusto mo, kung saan man ang type mo. Basta kailangan nag-aaral po tayo. Bakit? The world is rapidly changing. Maiiwan po tayo sa kangkungan pag hindi po tayo nag-upgrade po neto. Grabe po ang bilis ng panahon ngayon. Ngayon may artificial intelligence na. Oh. Bukas, pagaling na artificial intelligence. Pag hindi ito pinapagana natin, ina-upgrade, maiiwan po tayo. Nakukuha po ba natin? Ayun, no. Number 9 po, kailangan may exit plan po tayo. May exit plan. Ano po yung exit plan? Think about your retirement. Think about your retirement. Paano ka mabubuhay pag hindi mo na kaya mag-work? Kasi tatanda din po tayo. So, ang isang example ko lang po, no? Isang example ng exit strategy. Marami po exit strategy. Bahala kayo. Hanapin po ninyo kung anong gusto ninyo. Yung isa lang po pwedeng, yung isang example ko lang po, halimbawa, nag-i-invest ka sa asset na nagbibigay ng cash flow. Halimbawa, nag-invest ka, nag-dividend investing ka, nagbibigay sa'yo ng dividend yon, pwede kang mabuhay doon sa cash flow na binibigay ng iyong mga investment. Isang exit strategy po yun. No? Another one naman po,
Another exit strategy, pwede ka magpakayaman by way of business, no? So, ano man yan, kailangan meron kang exit strategy dahil isang araw tatanda ka din, hindi ka laging bata. Alright. Number 10, take care of your health. Of course, gusto ko sanang gawing number 1 ito, kaya lang baka mabore po kayo. Pero very, very important pa rin po, take care of your health, no? Huwag niyo pong ite-trade ang inyong kalusugan for money. Hindi po kailangan. Hindi po kailangan work hard. Kailangan po work and invest your time wisely. Smart po tayo. Hindi po kailangan kayod ng kayod, no? Gawan natin ang paraan, diskarte po, no? O hindi po sa anumang bagay po, sinishare ko lang po sa inyo kasi syempre marami na rin po akong pinagdaanan. Ito po masasabi ko po sa inyo. Marami po akong kilala na kayod ng kayod. Sobra po akong magtrabaho. Halos hindi na po natutulog. Double shift, triple shift ang kinukuha sa trabaho. Sa kagustuhan kumita ng pera. Mga kinuha na po ni Lord, yung mga kakilala ko pong ganyan. Marami na po akong kilala, kinuha na po ni Lord. So, ayun po, no? Kailangan talaga alagaan natin ang katawan natin dahil isa lang po iyan. No? Alright, yun lang naman po. No? 10 tips po. No? Pay yourself first. Build emergency fund. Start investing. Avoid stocks, insurance. Kailangan mo. Galingan mo sa career mo. Mag-side hustle ka. No? Invest in yourself, kailangan may exit plan ka at always alagaan natin ang ating kalusugan, no? Anyways, lahat po 'to opinion ko lang po, no? Do your own research before making any financial or life decisions, no? Salamat po lagi sa inyong lahat. Please subscribe, share, hit the notification bell at magkwentuhan po tayo sa comment section. I love you guys. Salamat sa Lord. Sa video po na to, no, nakatapos na naman po tayo para kay April and Aljon ang video po na to dahil mahal na mahal ko po kayo, no. God bless po. Bye-bye.